So good morning. Ito landing-landing na yung ating baboy, pero wala, maghihintay pa tayo talaga ng hapon bago siya ma-iay. Kahit sobrang landing-landing na siya. So may nagtanong sa atin kasi nakita yung nakaraan yung vlog ko na pagkawalay ko, nag-inject tayo ng vitamin A, D, E sa inahin, tapos nagpurga, tapos hindi natin siya pinakain ng madami. So konti lang pakain natin. So akala ni sir na dahil sa mga yon kaya naglandi agad yung inahin natin. So hindi po yon ang dahilan na kahit mag-inject kayo ng sangkatutak ng kung ano-anong vitamins dyan, hindi po ganun kasimple na maglalandi agad yung inahin nyo. So ang kailangan nyo rin pong pagbasihan para maglandi yung inahin nyo, yung kondisyon ng inahin. So may vlog tayo nung nakaraan na sinabi ko na balance yung laki ng katawan ng inahin natin, tapos yung piglet natin malalaki, balance. Sabi natin walang maliit, hindi pumait yung inahin, hindi rin pumait yung mga piglet. So balance sila, kasi yung mga dati ang mga inahin ko na yung mga nakaraan, malalaki yung piglet, payat ang inahin. Tapos mayroon din nangyari na payat yung biik, malaki yung inahin. Tapos yung malaki yung inahin, payat naman yung mga biik. So hindi ko mabalance. So dito lang sa batch na to, dito lang tayo nakapag-balance ng katawan ng inahin sa ganda ng mga piglet natin. Kaya ako rin na-share sa inyo mga kapigmate yung yung katawan ng inahin. Kaya ako nasama dito sa vlog natin. Kasi doon po yung basihan natin para masabi natin na pwedeng maglandi agad yung inahin natin. So kagaya ng sinabi ko nung dating vlog natin, na sabi ko balance yung katawan ng inahin saka yung piglet. So sinabi ko doon na posibleng mabilis maglandi yung inahin natin. Yan. Kasi maganda yung katawan niya, kondisyon siya. So kailangan po mga kapigmate, kung gusto nyo na mabilis maglandi yung baboy nyo, huwag nyong papayatin. Kailangan hindi papayat yung inahin nyo. So sabihin natin na may mga payat din na inahin na naglalandi. So ang problema naman doon mga kapigmate, pag payat yung inahin nyo na naglandi, pwedeng maglagas yung balahibo doon, or pwede rin mag-reheat. Sabihin natin na lahat pwede mag-reheat, kahit ito pwede rin tayo mag-reheat dito, pero mas malit ang posibilidad na marihitan tayo dito kasi kagaya nito, napakaganda ng kondisyon niya. So yan po yung behavior ng baboy na hit po siya. Pero wag po kayo naaasa na naglalandi siya ay kailangan tumirik yung tainga niya. Yan. So mga kapigmate, yan po ay landrace. Landrace durok po yung inahin natin. So wag na po kayong umasa na yung isipin nyo na kagaya ng sinasabi ng ibang mga vlogger dyan na kailangan daw nakatirik ang tainga. So mga kapigmate, ang tumitirik lang ng tainga ay yung may mga malit na tainga o patay yung tainga ng baboy. Ang landrace na to mga kapigmate, tingnan nyo ang haba ng tainga nyo. So saka pababa. So hindi po yan tumitirik yung tainga niya pag naglalandi. So sabihin natin may landrace din talaga mga kapigmate. Ako na dito, yung kagaya nitong isang, yan, yung isang landrace na to, hindi siya yung tainga niya, yan tumitirik po yan. Ito talaga, itong isang to, na palibasa napaka ng tainga niya, hindi po yan tumitirik. So, yan. Tapos, about din dun sa in-inject ko raw na vitamins na ADE, kung ano raw yun. So, nakalimutan ko ang pangalan, kasi hindi naman talaga ako gumagamit talaga nun dati pa. So, ngayon lang, nung nagwalay nito, saka ako gumamit, nakalimutan ko kung ang pangalan. Ayun, Sobiton. Sobiton yung ginamit kong vitamin ADE na ginamit ko. So 2 ml lang po ang in-inject ko pagkawalay. Pagkawalay po yun ha. Tapos isang sachet na Latigo 1000 na nilaw ko sa kalating kilong feeds. So yung kalating kilong feeds na yun na nilagay ko nung after walay natin mga kapigmate, hindi niya po naubos. Kinabukasan, hindi niya rin naubos, may natira pang konti. So sabihin natin yung Latigo 1000 na yon ay hindi niya lahat na-consume. So yun, hindi niya lahat na-consume. Hindi na po tayo nag-inject dito ng pampurga kasi yun na yung pampurga ko. Kahit hindi niya na-consume lahat, at least may nakain siya kahit papaano. So yun, malinaw na ba mga kapigmate kung bakit naglandi agad yung baboy natin? So kung hindi pa, ulitin natin. Okay, kaya kung naglandi agad tong inahin natin, kondisyon po. Kondisyon. So ang pagkain nga pala natin sa inahin natin na ito mga kapigmate,
Nung nagbubuntis siya hanggang manganak, hanggang sa magwalay, ay grower feeds po tayo. Ngayon, pagkawalay niya, grower feeds po tayo. Nung nagpapadede pa siya, ay kumakain siya ng 7 to 8 kilo na grower. Napakadami. Kita naman sa mga anak niya kung gaano kalalaki yung mga anak niya, di ba? Kasi pinakamalaki ay 4 na 10 kilo yon. Tapos 5 yata na siyam yun. Ganon, mga ganon, siyam na kilo. So may yung hindi pa napanood, may vlog tayo doon. Nasa YouTube channel ko yung vlog natin doon. Yung tinimbang natin yung mga alaga natin kung ilang kilo. So, ang daming feeds niya nakakain. Tapos nung pagkawalay natin mga kapigmate, araw ng walay na yon, kalahating kilo lang pinakain natin. Pagka kain niya na kalahating kilo, so nung gabi hindi na tayo nagpakain ulit. Umaga, hindi na. Tapos tanghali na lang ako nagbigay sa kanya. Yon, ganon. May isa pa akong technique sa pagpapalandi ng baboy mga kapigmate na effective talaga yung mix ng grower sa lactating feeds pag after walay. So doon ako bumibili ng lactating feeds saka yung grower feeds. Minimix ko yung dalawa, tapos yun ang pinapakain natin sa inahin. Pinakamabilis na noong 2 days to 5 days. Pinakamatagal na 2 weeks. Ganon. Sa ganong ginagawa ko. Pero dito hindi natin ginamitan kasi nga kondisyon naman yung katawan kaya wala na. So hindi na rin pala ako dito nag-inject ng antibiotic mga kapigmate after walay kasi yung iba na nag-alaga ng inahin ay nag-inject ng antibiotic. So hindi tayo dito nag-inject ng antibiotic. So wala na. Purga lang tayo saka vitamin A, D, E. So yun lang update natin dito sa inahin na ito mga kapigmate. So good morning sa inyong lahat.